What's up everyone? Moto King here. Welcome sa aking channel. Ngayong araw ay magsusukat tayo ng valve clearance ng ating motor. At para magawa yun ay kailangan meron kayong failure gauge katulad nitong hawak ko. At kung ngayon ka palang napadpad sa aking channel ay baka pwedeng makahingi ng kunting suporta. Pa-subscribe na lang ng aking channel. Salamat sa inyo. So balik tayo sa topic. Ang una nating susukatin ay itong intake na valve clearance. Ang standard clearance ng ating intake ay nasa range ng 0.10 hanggang sa 0.20. At maximum clearance na yung 0.20. Pag ganyan na ang clearance ng inyong makina ay malagitik na yan at maingay. At kung below 0.010 naman yung clearance ay maglo-loss compress na yan. So dapat makuha natin yung tamang clearance. So tara, simulan na natin ang pagsusukat. Dapat makuha natin yung clearance na 0.10 hanggang sa 0.15 dahil yan yung magandang clearance ng ating makina. So uunahin ko muna itong 0.10 kung ito ba ay pasok. Isusuksok mo lang itong finger ng pillar gauge sa kalagitnaan ng base circle ng cams at ng tappet cap. Ayan yung base circle ng cams. Sa baba naman yan ay yung tappet cap. So isusuksok mo lang yan dyan sa gitna. So, pasok na pasok ang 0.10, smooth na smooth. Hindi siya kumakapit. So, yon, ulitin ko mga boss para mas maklaro nyo. Yan. Pasok na pasok po ang 0.10 mm na clearance sa intake. Yan. 0.10 mm. So, sunod naman ay itong 0.15. Dapat itong 0.15 mm ay hindi siya papasok. Pasok yung dulo niya pero hindi yung talagang tatagos yung pagtusok. Ayun yung dapat na masukat natin. Ibig sabihin yan ay nasa range ng 0.10 mm hanggang sa 0.15 mm yung clearance ng ating intake. Which is yan yung magandang clearance ng ating intake. Hindi yan maingay. Hindi malagitik. Next ay itong sa kabila naman na ating susukatin. Kung ano ang clearance nito. Unahin muna natin itong 0.15. So, ganun din mga boss, hindi pasok yung 0.15. Sa mga new breed user dyan na 2010 model, sa hindi po nakakaalam, yung cams po na nakalagay ay white cams po. So, good news po sa inyo. So, back to the topic po tayo mga boss. Next ay susukat naman natin itong 0.10 mm. So, yun po. Pasok na pasok po ang 0.10 mm. So, nasa range siya ng 0.10 hanggang 0.15 mm na clearance. So, maganda ang clearance mga boss. Sunod naman ay susukatin naman natin ang valve clearance ng exhaust. Sa exhaust naman ay ang standard clearance natin dyan ay nasa 0.20 hanggang 0.30 mm. Mas malaki po ang clearance ng exhaust kasi mas mainit kasi dyan na parte. At mas nag-i-expand po yung mga metal dyan. Kaya mas malaki yung clearance ng exhaust. So, ayun, unahin muna nating isukat itong 0.30 mm kung ito ba ay pasok o hindi. Same procedure lang din mga boss sa pagsukat ng intake. Ipasok mo lang itong finger ng pillar gauge sa gitna ng base circle ng cam at saka ng tappet cap. Ayan mga boss, ipapasok mo lang yan dyan.
At yun, hindi pasok ang 0.30 mm. Next naman ay sa kabila. Yan mga boss, 0.30 mm. Yun, ayaw rin pumasok. Which is maganda. Pag pumasok yung 0.30 mm, ibig sabihin na reach na niya yung maximum clearance. So magkukos na yan ng ingay. Next naman ay itong 0.20 mm. Yan mga boss. At yun, pasok na pasok ang 0.20 mm. Next naman ay sa kabila. So, yun mga boss, pasok na pasok ang 0.20 mm. Next ay itong 0.25 mm. So, yun mga boss, hindi pasok ang 0.25 mm. Ganon din sa kabila. So, ibig sabihin lang mga boss ay nasa tama pa ang clearance ng aking makina. At pasok na pasok pa sa standard clearance. So, hindi ko na kailangan pang mag-regimes dahil okay pa ang kanyang clearance. Kung ang makina nyo mga boss ay nagkukos na ng ingay, maaari pong malaki na ang valve clearance nyo. Pwede ring sa tensioner at maaari din sa cam holder kapag may gap na, hindi na niya masyadong na-hold ang cams at umaalog. At pati rin yung compression release, nagkukos din ng ingay pero normal lang po yung ingay ng compression release. Sana ay may natutunan kayo. So dito ko natatapusin. Salamat sa panonood at pagsuporta sa aking channel mga boss. At drive safe sa inyo. Love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no.